Ang isang buhay na compromise ay isang buhay na hindi payapa. Kung ito yung plano ng Diyos sa buhay mo at ito yung mga gusto niyang dineclare sa buhay mo na pawang mabuting, pawang maganda, pag kinonsecrate mo ang sarili mo, pumupunta ka dito, ina-align mo ang sarili mo. Consecration is our response to God's mercy. Kapag nakita mo kung gaano naging kabuti ang Diyos sa buhay mo, na walang purpose, walang layunin, binigyan ka ng purpose ni Lord, kapag nakita mo yon, ang natural na response, first response is, Lord, paglilingkuran kita. When we are set apart for God, our priorities shift. Ang priority mo nagbabago, nag-iiba. Dati ang gusto mong, ang priority mo, magkaroon ng ganito, mapangasawa si ganito, magkatrabaho sa ganito. Pag inialay mo ang buhay mo sa Panginoon, nag-iiba na. Ang panalangin mo na, Lord, ang kalooban mo mangyari sa buhay. A heart that is fully His. Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ang tanong ko na siguro umpisang question, what shapes the direction of your life? I-consider natin ng konti ito muna bago natin talakayin ang mensahe. Ano ang humuhubog sa direksyon ng iyong buhay? What shapes the direction of your life? Kasi alam natin na alam ko na alam natin na ang buhay ay hindi nangyayari ng aksidente. Ang buhay, ang ating pong future ay hinuhubog ng ating mga pagpapasya. So, ang tanong ko, ano ang humuhubog sa buhay natin? Ang ating buhay ay hinuhubog hindi lamang ng ating mga paniniwala, kundi kung ano o sino ang sinusunod natin sa buhay. Yun yung isang bagay na humuhubog sa buhay natin, sa future natin. Pwede nating alam ang lahat ng mga tamang sagot o salita. Halimbawa, pag tinanong tayo, pwede mong alam yung laging, you have all the right answers. O pwede mo ding alam na alam mo yung mga tamang doktrina. Pero at the end of the day, sa huli, ang tunay na humuhubog sa ating buhay ay hindi lang yung kung ano ang alam mo, kundi kung kaninong kalooban, will, sabihin natin yung word na will. Kaninong kalooban ang ating sinusunod sa buhay? Kalooban mo o ang kalooban ng Diyos? So yun yung paksa na nais kong talakayin sa umagang ito, consecrating our lives to the will of the Father. Whether you will like it or not, ang buhay natin ay huhubugin ng ating pagpapasya. Kung sino ang sinusunod natin sa buhay natin, ang kalooban ba natin o ang kalooban ng Diyos? Haharapin mo yung katanungang iyon kung ikaw ay isang mananampalataya na nagnanais na may alay mo ang buhay mo sa Panginoon ng buong buo at malakaran mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Eventually, you will face that question in your life. Una na, nais kong ipaliwanag kung ano yung ibig sabihin natin ng word na consecration. Ano ang ibig sabihin pag sinabi natin consecration? Sabihin nga po natin ang word na consecration. Consecration means, to consecrate means to separate. Pag ihihiwalay, itatalaga, set apart, or dedicate something or someone from common use and dedicate it entirely to God. So kapag sinabi natin consecrating our life to the Father, ibig sabihin niya na ihihiwalay natin ang ating sarili, itatalaga natin, i-dedicate natin ang ating buhay from common use, mula sa mga bagay na ordinaryo lang. Ang buhay kapag hindi ito inialay sa Diyos, ang buhay ay ordinaryo. Pero alam natin na tayo ay hindi nilikha ng Diyos na ordinaryo. Tayo ay espesyal na mga tao at nilikha. Nilikha tayo ng Diyos. We are created in the image of God. And God so desired to love us and to show His goodness to us.
But consecration also is not just a position, but it is a posture. Postura ng puso. Pag-aalay ng ating buhay. Kasi wala talaga tayong maibibigay sa Panginoon, wala tayong maibibigay sa Panginoon na hindi nagmula sa atin maliban sa kung ano ang nanggaling sa puso. Consecration is our response to God's mercy. Ang pagko-consecrate natin sa buhay natin ay isang response. Consecration is not forced. Ang pagko-consecrate ng buhay, pagtatalaga ay hindi ito siya pinipwersa. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, halimbawa kahit na sa mga anak ko, i-consecrate mo ang buhay mo sa Panginoon. Kahit na itali mo yan dyan siya, halimbawa, sa Panginoon ka lang, nakatali ka, halimbawa, hindi siya mangyayari unless na willfully at mula sa puso, ilalapit niya ang sarili niya sa Panginoon. Panginoon, pinapasakop ko ang aking buhay sa iyo. Consecration is not forced. It is a grateful response, mapagpasalamat na response sa biyaya ng Diyos sa buhay natin. So, siguro pwede ko sabihin at this point na ang mga tao na nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa buhay nila at ng kahabagan ng Diyos sa buhay nila, ang natural na reaksyon nito para sa kanila ay pag-aalay ng sarili. Kapag nakita mo kung gaano naging kabuti ang Diyos sa buhay mo, na walang purpose, walang layunin, binigyan ka ng purpose ni Lord, kapag nakita mo yon, ang natural na response, first response is, Lord, paglilingkuran kita. Consecration is our response to God's mercy. Binasa natin kanina, pero babasahin ko ito ngayon sa NIV. Ang sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. In view of God's mercy. Yun yung keyword yan. In view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice. So, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos na naranasan ninyo sa buhay ninyo, ialay niyo yung buhay ninyo sa Panginoon. So it is a response. Amen. Hindi siya pinipwersa, kundi ito ay pag-aalay, pagtatalaga ng ating sarili sapagkat nakita natin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. At alam po ba natin na kapag nakita natin ang kabutihan ng Diyos, you know, ang kabutihan ng Diyos ay parang balon na walang hangganan. Akala mo, naranasan mo na yung kabutihan ng Diyos, subalit kung if you want to go deeper in the goodness of God, hindi wala talagang hangganan yung kabutihan ng Diyos. You can go as much as you want of the goodness of God in your life. Consecration is not about being flawless. Gusto ko lang siguro banggitin ito kasi God is not after perfection. Alam naman na siguro ng Panginoon na hindi tayo perfecto. Kahit na nga siguro yung pinakatitingala ninyo na leader sa body of Christ, sasabihin ko sa inyo, hindi perfecto. Alam na siguro ng Panginoon. Pero hindi ko ini-encourage na hindi kayo maging perfect, ha? Napapabayaan lang ninyo yung gagawin ninyo, hindi naman ako perfect. Hindi yun ang... But God is not about perfection. God is about being fully His. God is not about play of words. God is not about flawless. But God wants us to be fully His. Na tayo, pag-aari tayo ng Diyos. So, sa halimbawa, sa buhay natin, may mga pagkakataon na maring madapa ka, bumagsak ka, makapagsalita ka ng masakit sa kapwa, you know, halimbawa, nagda-drive ka, may mga batas na kailangan mo sundin, subalit na-violate mo. Imbis na hindi mo dapat daanan yung pedestrian, doon ka umikot, nag-U-turn. But God is not about our flawlessness na tinatawag. He's about our being fully His. Ano ang kaibahan nun? Paliwanag ko lang ng konti. Ang kaibahan nun, kapag halimbawa, ikaw ay bumagsak, nagkamali, nagkasala, bumabalik ka sa Diyos. Halimbawa, si David, called after God's own heart.
Nagkasala. Pero ang balik niya sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Kasi alam niya, hindi siya para sa mundo. Siya ay pag-aari ng Diyos. So pag nagkamali ka, alam mo na ang lapit mo, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Kamali ako. Bilang mga mananampalataya, bakit mahalaga na mai-consecrate natin o maitalaga natin ang ating sarili para sa Panginoon? Ano ang kahalagahan nito? Number 1, Isaiah chapter 43 verse number 7. Ayaw ko kung meron tayo dyan. Pero ang sabi ng Isaiah chapter 43 verse 7, this is one of the verse na hindi ko makakalimutan. 20 years old ako. Ito yung mga talata na isa na nag-strike sa akin. Ang sabi ng Isaiah 43:7, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory. I have formed him, yes, I have made him. Ang purpose ng buhay natin, mga kapatid, ang pangunahing layunin ng buhay natin kung bakit tayo nandito, ay para sa fellowship kay Lord, relationship sa Panginoon. Upang tayo ay magkaroon ng tunay na relasyon sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Yun yung sadya niya sa tao, kaya kabuhay. Kasi gusto ng Diyos na magkaroon ng relasyon sa iyo. At ginawa niya yan sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Pero ang purpose ng pagtatalaga at pagtawag niya sa atin, ang purpose nun is for His glory. Kaya kanya tinawag para hindi ka mag-glorify. Hindi yun ang purpose. Kaya binigyan niya ng calling, giftings, ang mga Kristiyano, tayong lahat, hindi upang magkaroon ka ng platform para ikaw ang sumikat. Kundi para sa kabutihan ng Diyos. Para sa kalulhatian ng Diyos na makilala siya. So, ang purpose ng Panginoon sa consecration is because God deserved our whole life. Nais ng Panginoon ay i-consecrate natin ang ating buhay sa Kanya sapagkat He deserved our all. Amen. Would you agree? Kaya lang hindi yun ang nangyayari, hindi po ba? Kahit sa atin, sa totoo lang, tayo mga mananampalataya, I'm getting ahead of myself, pero ang gusto natin gawin kasi sa buhay natin, ay gusto natin yung kung ano ang gusto natin gawin. Di ba? Pagkatapos, sasabihin natin, Lord, i-bless mo ito. Yun yung gusto natin gawin, hindi po ba? Amen. Para sa atin, yun talaga yung natural na gusto natin gawin. Lord, gustong-gusto ko talaga siya. Pakakasalan ko siya. Sasagutin ko na siya. Tapos, Lord, pagka nagka-problema kayo, Pastor, pag-pray mo kami. Teka muna. Ang tanong muna dyan, yan ba yung will ni Lord? Amen. Pero napakasimpleng paghahalimbawa noon. Pero sa buhay natin, madalas ganun yung nangyayari. Pag tayo ng business, gustong-gusto mo ang business. Right? Hindi ko naman sinasabi na hindi yung kalooban ng Panginoon, pero gustong-gusto mo itong business na ito. Na hindi mo muna kinonsider sa Panginoon o tinatanong. By the way, ang isa sa mga katangian ng consecrated na tao, a consecrated heart always inquires. Yun yung ginagawa ni David because he is a consecrated person. Ang puso niya, kapag merong kalaban, Lord, ang lapitan niya ang Panginoon. Ang headquarter si Lord. Nagre-report sa headquarter, Lord, ipupursu ba namin sila? O hindi na, pababayaan na lang namin. Sabihin ni Lord, ipursu mo at tatalunin mo silang lahat. Tatalunin ninyo, makukuha ninyo ang lahat. Subalit pagpursu nila, tinalo nila, tapos meron na namang pagkaraan lang ng isang araw, 2 araw, meron na naman silang kalaban. Sana, kung tagtagumpay sila, hindi na lalapit si David. Kaya-kaya na natin to, mas kaunti ito. Pero agad, ang sasabihin ni David, kaagad sasabihin niya, Lord, ano naman ang gagawin namin dito? Magpupursu ba kami? O hindi kami magpupursu? So, a consecrated heart always inquires of the Lord. Sa atin, sa buhay natin, kung nagtagumpay tayo halimbawa,
sa isang area ng ating buhay. Sa susunod na area ng buhay natin, do you still inquire? Dalas naririnig ninyo that God is our creator, right? He is our creator. He is our redeemer and He is our sustainer. Sa buhay natin, ganyan. Si Lord, hindi mo kinreate yung sarili mo. You have a creator. God is your creator. Isa yun sa mga ibig sabihin na pag sinabi natin, halimbawa, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano yung fear of the Lord? Ang fear of the Lord is pag-a-acknowledge na ang isa sa mga ibig sabihin ng takot sa Diyos ay yung pagkilala na mayroong Diyos. At hindi ikaw yun. Ibig sabihin, hindi ikaw ang Diyos ng sarili mo. Pero tayo, minsan, hindi man natin ginagawa yon na ako ang Diyos ng sarili ko, pero sinusunod mo ang gusto mo. So parang ikaw ang Diyos. Kahit magulang mo, hindi mo pinakikinggan eh. O sino ngayon ang Diyos? Hindi parang ikaw. Amen. Kaya ang isa sa tinatawag na fear of the Lord, ang pagpapaliwanag is, the fear of the Lord is acknowledging that there is a God and that God is not you. Amen. Meron Diyos na manlilikha. God is our creator. God is hindi lamang siya creator, hindi lamang siya ang nagmamay-ari sa atin dahilan sa nilikha niya tayo, kundi pinagmamay-ari niya rin tayo dahilan sa tinubos niya tayo. Amen. At hindi ka lang niya tinubos, pagmamay-ari ka pa rin niya dahil sa sinusustain ka niya. So, ibig sabihin, ang hininga mo galing sa Diyos. Ang hangin. Kahit meron kang ilong, kung walang hangin, ewan ko lang kung mabubuhay ka. Amen. At hindi lang yon, not only that God is our creator, redeemer and sustainer, God created us, God redeems us, God sustains us, and God calls us. Kaya tinawag niya tayo. So yung ikaapat, tinatawag niya tayo kasi meron ng basihan. Ako creator mo. Ako pa redeemer mo. Ako pa sustainer mo. So tatawagin kita. Pag tinawag kita, hindi ka pa sasagot. So bakit natin iaalay yung ating buhay sa Panginoon? Ano ang kahalagahan nito? Mahalaga ito sa atin kasi pag kinonsecrate natin ang ating sarili, niwalay natin, binigay natin sa Panginoon halimbawa ang ating buhay, inaalay natin ang ating sarili sa layunin ng Diyos. So ibig sabihin, ang layunin ng Diyos, ang siyang gusto nating mangyari sa buhay natin. Inaalay natin sa halimbawa yung buhay natin. Kung ito yung plano ng Diyos sa buhay mo, at ito yung mga gusto niyang dineclare sa buhay mo na pawang mabuti, pawang maganda, right? Pag kinonsecrate mo ang sarili mo, pumupunta ka dito, ina-align mo ang sarili mo. Pero kapag hindi mo kinonsecrate, halimbawa, ito yung gusto ko, Lord. Sabihin ni Lord sa'yo, ito yung tahakin mo. Dito, pagpapalain kita. For we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, that we, taking path which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Balik natin doon sa unang page. For we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined sa susunod for us, taking paths which He prepared ahead of time, good works, good paths, and good life na inarrange ng Panginoon sa atin. So yun yung ang creation ni Lord sa atin, good works, good paths, at saka good life. Pero kapag tayo ay pinamumuhay natin ang ating buhay sa sarili nating lang gusto, nami-miss natin yung mga inihanda ng Panginoon sa atin. When we are set apart for God,
Kapag tayo ay naset apart sa Panginoon, our priorities shift. Ang mga priority mo, nag-iiba. Ang priority. Dati, ganito yung priority mo. Pag inalign mo ang sarili mo at inalay mo ang sa Panginoon ang sarili mo, Panginoon, narito ako. Gusto kong gawin, hindi na ang kalooban ko, Panginoon. Gusto kong ialay ang buhay ko sa iyo. Ang priority mo nagbabago, nag-iiba. Dati ang priority mo, magkaroon ng ganito, mapangasawa si ganito, magkatrabaho sa ganito. Pag inialay mo ang buhay mo sa Panginoon, nag-iiba na. Ang panalangin mo na, Lord, ikaw ang mangyari, ang kalooban mo mangyari sa buhay ko. Amen? Amen. Our priority shift, our decisions gain direction. Yung mga pagpapasya natin, nagkakaroon ng tumpak na direksyon. Our hearts become anchored sa kalooban ng Diyos, and our lives bear fruits that last. Ang buhay natin, nagkakaroon ng tunay na mga bunga na nananatili. So alam po ba natin na nais ng Panginoon na tayo ay maging mabunga? Bunga na nananatili. Yung hindi lamang siya, nagbubunga siya pagkatapos mawawala na. Ang bunga na binigay ng Panginoon sa atin at ang bunga natin dapat nananatili siya ng bawat isa sa atin. Number 3, because consecration protects us from compromise. Ang pagko-consecrate din natin sa ating sarili, pinoprotektahan din natin ito, ang sarili natin sa pagiging compromise o kompromiso. Ang isang buhay na compromise ay isang buhay na hindi payapa. Kapag compromise ang buhay mo, alam ng bawat isa sa atin ito. Ang isang buhay na yielded to the Lord, ay isang buhay na payapa. Alam na alam mo. Pero kapag kompromiso ka, nakikipag-compromise ka, halimbawa, yung mga bagay na alam mo na hindi mo gawin, dapat gawin, ginagawa mo, hindi ka payapa. Consecration is not just adding up. It's removing everything that competes with Him. So ito yung pinapaliwanag natin kanina. Na ang consecration, hindi lang yung gagawa ka, na halimbawa, pagpapasya ka, ito yung gusto kong gawin, Lord eh. Tapos sasabihin natin, Lord, ina-add up mo lang si Lord. Lord, i-bless mo. Ang consecration is lahat ng ito sa buhay natin, halimbawa, tatanggalin natin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen? Puso na nakatungod sa Kanya. A heart that is fully His. Amen. So number 4, bakit natin itatalaga ang ating sarili? Because God uses consecrated people. Ang ginagamit ng Panginoon, consecrated na mga vessel. Hindi ko sinasabi na hindi ka magagamit ng Panginoon kapag hindi mo kinonsecrate yung sarili mo. But the more you are consecrated to God, the more anointing that you will na mararanasan sa buhay mo. Makikita mo ang kaibahan yan. Ang isang buhay na compromise at isang buhay na malinis, makikita mo. Ikaw mismo makakapagpatotoo niyan. Hindi ko kailangan sabihin sa'yo. Walang sino mang pastor na magsabi sa'yo. Once na sinunod mo, tingnan mo. Makikita mo ang kapangyarihan. Ang backup ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? So pangatlo, how to consecrate our life to God. Paano natin i-consecrate ang ating sarili sa Panginoon? Paano natin itatalaga? So number 1, decide that you will consecrate yourself to God. Magdesisyon ka. Kasi ang bawat mga bagay na nag-shape ng direksyon mo, nag-uumpisa sa pagdidesisyon. Magdi-decide ka kung ano ang gusto mong gawin. Sa buhay natin, ito yung kapangyarihan na meron tayo. Kaya nga, ang mga magulang natin, kapag tayo ay dumating na sa hustong edad, tayo ay nagpapayo na lamang yung ating mga magulang. Payo. Alam niyo, isa sa mundong ito, ang tao wala nang pakialam sa kung anong nangyayari sa buhay nila. Pero ang dalangin ko na tayo, year 2026, magpasya tayo na hindi lang tayo aayon sa agos ng mundo kung saan tayo dadalhin ang generation na to. Huwag lang tayo umayon. Manindigan tayo. Hindi man perpekto sa ngayon ang buhay natin. Alam na alam natin yan. Alam na alam ng Panginoon. Subalit, magkaroon tayo ng pagpapasya ng Panginoon. Narito ako. Iaalay ko ang buhay ko sa iyo. Gusto kong ipagamit na isang vessel
ang buhay ko para sa iyo. Amen? Number 2, ito na naman yung gustong-gusto ng mga kabataan. Consecrate your relationships. Italaga natin yung ating mga relationship. Your relationship shape your direction. I-shape niya ng direksyon ng buhay ninyo, ang mga relasyon. Guard your associations. Proverbs chapter 4, verse 23, alam natin doon. Guard your heart with all diligence, for out of your heart flows issues of life. Proverbs chapter 12, verse 26. Ang sabi ng Proverbs 12:26, the righteous should choose his friends carefully or wisely. Proverbs chapter 13, verse number 20, walk with the wise and become wise. So halimbawa sa basketball, kung gusto mo maging magaling, gusto mo maging katulad ni Steph Curry, mag-associate ka, makipaglaro ka doon sa mga magagaling din. Huwag kang makipaglaro doon sa hindi marunong, magiging hindi ka rin marunong. Amen. Pagka magaling yung mga kalaro mo, kahit na hindi ka medyo magaling, gumagaling ka na rin. Parang tingin mo sa sarili mo, galing ko rin ah. Amen. Ito yung katotohanan. Every relationships either moves you toward God or pulls you away from God. Tandaan niyo yan. Every relationships na papasukin ninyo. Either hihilahin ka na ipapalapitin ka sa Panginoon o palalapitin ka sa Panginoon o hihilahin ka papalayo sa Panginoon. Huwag na ninyong hintayin, mga kapatid. Huwag ninyong sabihin, tingnan ko nga, pastor, itest ko muna. Wag. Yan yung isang bagay na hindi siya pinaglalaroan. Relationships. Ang paglalaro sa relationship, halimbawa, may naniligaw sa'yo. Tingnan ko nga, pastor, kung anong magiging namin. Sagutin ko na lang muna. Para yung paglalaro na pagsasalang ng paa mo sa kaaway, para bang, andito ka sa taas, bangin yan. Hindi naman ako mahuhulog eh. Tingnan mo. Sa relationship. Very, very important. And then, pray the prayer of consecration. Pag-pray natin. Hahamunin ko ang bawat isa sa atin as simple as this, encouragement lang. Kahit napakasimple na sasabihin ko sa atin. Manalangin tayo. Sa umaga, panalangin natin ng Panginoon. Lord, nagpapasalamat ako. Thank you for this day. This is the day that you have made. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang buhay na ito, ang araw na ito. I consecrate this day to you, Lord. Gamitin mo ako, dalhin mo ako kung saan mo ako gustong dalhin, Panginoon. Amen. Yung puso, postura na pagko-consecrate ng bawat araw. Pray the consecration. Prayer of consecration regularly. Itong prayer of consecration, pinanalangin ito ng Panginoong Jesus. Matthew chapter 26 verse 39, sabi niya, ito yung panalangin ng Panginoon. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." So maging ang Panginoong Jesus, kailangan niyang i-consecrate ang kanyang sarili. Darating sa buhay natin, sa pagiging Kristiyano natin, alam ko na nakaharap ako sa mga tao na you are not just playing church. Kung ikaw ay Kristiyano na ayaw mong maglaro lamang ng church, kundi seryoso ka sa pagkatawag ng Diyos sa buhay mo, haharapin mo itong question na ito. Nasa buhay ko, Panginoon, kaninong kalooban ang huhubog sa direksyon ng buhay ko sa ngayon? Kalooban ko? Kalooban mo.